Ginugunita ngayong araw ang pista ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sa Ebanghelyo, mababasa ang transfigurasyon ni Kristo sa tuktok ng bundok Tabor. Nagningning at nabalot ng liwanag ang Panginoon sa pangitain kung saan mamalas at narinig ang boses ng Ama mula sa langit. Ang pagbabagong anyo ay isa sa mga dakilang milagro ni Jesucristo sa mabuting balita. Mahalaga ang mensahe ng nasabing tagpo para sa mga Kristiyano dahil patuloy ito ng pagka-Diyos ni Kristo. Sa nasabing bundok, nagkaroon ng isang natatanging engkwentro at nasaksihan ang pagiging anak ng Diyos ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, isinama ng Panginoon sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok at doon naganap ang teopania o pagsisiwalat ng Diyos ng kanyang sarili. Nakita ng mga alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa Panginoon. Si Moises ang tumatayo bilang tanda ng katuparan ng batas at si Elias naman ang kumakatawan sa lahat ng mga propeta ukol sa Mesiyas, sa katauhan ni Kristo. Saad ng iglesia, binibigyang diin sa tagpo ang pagiging mensahero at mensahe ng Panginoon. Siya ang dapat nating pakinggan bilang boses ng Diyos par excellence. Giit pa ng simbahan, pinatunayan ng nasabing pangitain na ang Panginoon ay tunay na Diyos ng mga buhay sa katauhan ni Jesucristo. Sa mga tuwid, sa pagbabagong anyo, inihayag ng Diyos Ama ang kaluwalhatian ng Diyos Anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang ningning, subalit puno ng pag-asa ang ating puso sa paghihintay ng kaharian. Sumasampalataya na sisikat din ang kapangyarihan ng buhay na Diyos sa atin balang araw. Hinihikayat ng naturang kagila-gilalas na pangyari ang tapat na pakikinig kay Jesus. Sa pamagitan nito, sumasa atin ang liwanag. Hamon kung gayon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa tanan na sikaping lumago sa biyaya sa patuloy na pakikinig kay Kristo ng mabanaag at mamasdan ng iba ang liwanag ng Diyos sa atin. Makita rin nawa natin ang ating kinabukasan sa nagbabagong anyong manunubos sa gitna ng anumang pagsubok na ating hinaharap. Huwag sanang mapukaw ang pagkamangha sa ating mukha sa harap ng maluwalhating metamorphosis ni Jesus sa bundok ng Tabor bilang prueba ng kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Sa huli, paanyaya ng simbahan ngayong araw. In the transfiguration of Jesus on Tabor, we see the glory of God shining on the face of Christ. Let us take time to ponder the wonder of the transfiguration. The Father wants us to listen to Jesus so that we will become like Him in glory. Maria, tulungan mo kami may pamalas sa aming buhay ang kaluwalhatian ng iyong anak. Amen.